Yes, mayong buntag Will, may buntag sa itong mga suking tig paminaw. Ninihigayon na Will na ata sa buhatan din sa City Health ng atong nakbayan. So sa amin, din atong magpatisayon ta kabahin sa kaso sa dengue ng atong nakbayan. Ninihigayon na Will, atong ikauban si Sir Brexgo, atong Disease Surveillance Officer o Health Education and Promotion Officer din sa City Health ng atong nakbayan. So atong pakisayran kaniha Will, kabahin sa kaso sa dengue kay atong nasayran sir no atong miaging special session sa Sangguniang Panglusod nagdeklara ang atong Sangguniang Panglusod o dengue outbreak. Sir, orestaran mayong buntag. Maayong buntag sir ug maayong buntag usab Sir Manuel ug sa atong mga sukintig paminaw sa DXD radio station. Yes sir. Atong special session sa Sangguniang Panglusod sir nag-declare og dengue outbreak. Unsa kadaghan ang ato ang kaso sa dengue sir? Actually, katong special session nga gibuhat is gi-consider pa to nga mag-declare to outbreak. Nag-issue lang nga to ang Halangdong Mayor, no, Attorney Indy Waminal, ug kanang outbreak, no, declaration. Pero wala pa ni siya na sesyonan sa kwan is magbuhat pa og resolution kabayan ni ana aron nga ma-fully acknowledge gud no sa Department of Health nga nag-dengue outbreak ang Osamis City. Sumala sa mga dengue cases is naka-declare ta og dengue outbreak ang Osamis City tungod kay as early as March, no, katapusan sa March is nakalatala na ta og 342 cases karon nga tuig. Compared to last year nga 144 ang ato ang kaso same time, no, January to March. Well, karon is January to March is 342 cases na ta. And also not to mention nga ang recorded deaths na to karon nga tuig January to March is 7 na kabuok, no, which is very alarming kayo tungod kay same time na last year is wala gyud tay patay, no, January to March. So mo nang importante gyud kaayo nga matag-usa gyud, no, mo participate gyud sa mga anti-dengue activities aron nga dili mo padayon og kadaghan ang atong kaso sa dengue. Sir, natay barangay nga kanang mga barangay nga daghan o kaso sa dengue. Actually sir, no, ang sa una ang dengue nga kaso nato kasagara naara gyud sa syudad, no, sa urban. Sa rural is wala. Pero karon is atong makita sa record sa City Health Office kay naaman tay mga listahan, no, sa mga kaso sa dengue gina-report sa to sa mga different hospitals sa Osamis City is na-distribute na gid siya bisan pa man dito sa mga bukid, no, sa Masagala, sa Montol, sa Kinuman, naa na gyud. Pero kung mag-iskot tag kinsa nga mga barangay ang mga daghan gyud kay nga mga kaso nga diha gyud gatipunok ang mga kaso ug kanang gitawag nato nga naay mga clustering of dengue cases, mao kini siya, no, dili ni siya in order pero mao ni siya ang mga barangay nga daghang kaso naata sa barangay Tinago, Aguada, Baybay San Roque, Karangan, Mulikay, Bacolod, Baybay Triunfo, Maningkol, Carmen Annex, Banyadero. Ug napay mga uban nga mga ginagmay, no. As I have said is distributed gyud ang atong mga kaso. Pero sa pagkakaroon zero di pagkakahatag og unsay gidaghanon aning mga kaso sa dengue sa mga barangay kay wala pa man pod ang ato ang dengue coordinator din sa City Health. So, well, na kay pangutana, well. Good morning, Sir Manuel. Okay. Sa pagkakaroon, after sa pagdeklara sa outbreak sa Daigit sa Davis, nakita ba ninyo ang mga gihimo ang partisipasyon sa katawan after sa declaration sa Daigit outbreak? Yes, sir. Even before the declaration of outbreak, no, sa tuwang Halangdong Mayor, is natay mga interventions nga ipangbuhat
nanay mga mando ang atong halangdong mayor sa tanang mga kabarangayan sa Osamis City, especially kaning sa gitawag nato og clean up drive or intensified search and destroy measures, no? Pangitaon og bungkagon, hipuson, ilabay ang mga tanan nga mga posibleng mapunduhan og tubig nga maitlogan sa lamok. Ato lang nang karon sa atong declaration of outbreak is ato lang kaning gi-intensify og maayo nga sa una before the outbreak is ato tong gi barangay-barangay, pero karon is ato na gyud gi deep down na gyud sa mga every purok. So meaning every purok gyud magkuyugan gyud sila sa ilang mga purok president o barangay officials, no? Nubanan sa itong mga BHWs nga mag-search and destroy gyud sa mga matag usa ka mga kabalayan. Okay. Sa matang sumay ninyo diya, sa matang barangay siya, sa maging kadaghan ng mga waya-waya na makuha ninyo sa matang siya, diya sa mga kabarangayan nato. Mao na sir no ang masubo nga kamatuoran, no, kay gi-intensify na nato nga to ang search and destroy. Ang dapat gid unta may tabo is wala na unta tay waya-waya nga makuha. Pero sa atong makita man gud no is adlaw-adlaw naa gyapon mga waya-waya nga pagadadon sa atong mga barangay health workers dito sa City Health Office aron ma-identify kung dengue ba kani nga gikan ba kani sa dengue nga lamok or dili. So ato gyud gi-urge no ang matag household sa kada barangay nga mobuhat gyud sa kanang gitawag natong search and destroy all breeding sites of mosquitoes aron sa ingon nga wala nay waya-waya unta nga madala diri sa City Health Office. Subot pasabot wala nay maitlugan no mga breeding sites sa mga tagsa-tagsa nato ka mga households. Ana gid unta ang gusto namo may tabo, intensified clean up drive, then wala na untay waya-waya. Yes sir. Ang ato ang dengue karon is sa una man gud is seasonal ra siya. So mudaghan ra siya or naay kaso panahon sa ting-ulan. Apan karon ang dengue is gi-consider na siya og non-seasonal disease. So but pasabot all throughout the year naa na gid siya kaso, no? Naa na gid siya dengue. Tungod lagi pod kay bisan pa man gani dili ting-ulan is ang mga katawan is kanang magpundo og tubig, no, kanang dili takluban or naabagay mga gipanglabay nga mga basura then nga naay tubig sa sulod is mao na mahimo siyang breeding site sa mga mosquitoes. Okay, so pero ang ginipang kinaiya ating mga lamok, no? Kapila na siya naaba na siya kung kapila na siya mag-itlog so sa kaadlaw kung posible ba mag-itlog siya dili lamang sa kining mga kanang limaw o sakit sa mga tubig ba na naay mga tungkol ninyo diyan. Yes sir. Ang ato ang kaning dengue nga strain, no, kanang dengue virus is kato imong gipangutana ganiya is upat mo gud ni siya ka strain. Upat ka strains. So posible, no, matud pa sa isa ka pediatrician nato diri sa Osamis City nga posible kuno ang strain nga naa karon sa Osamis City is katong strain nga mura og mas kuyaw, no, kumpara sa katong mga ordinary nga strain sa dengue virus. So mao na nga kinahanglan gyud nga magbinantayon kita. Dayon kung magiskot ganit tagkabayan sa kung unsa ning klase nga lamok kaning dengue nga gadala og dengue virus is kwan ni siya. Mabuhi ni siya ang lifespan ani nga lamok is 30 days, no, 20 to 30 days. Dayon sa sulod siya ang lifespan nga 20 to 30 days is kada semana ni siya mangitlog. Dayon kada itlog niya, for the information of everybody, is kada itlog niya 60 to 100 kabukang itlog niini. So meaning ang isa ka lamok kung mangitlog mo-produce siya og mga 100 ka waya-waya. Dayon ang kaning 100 ka waya-waya pananglitan mahimong lamok dayon mangitlog na pod. Mo-produce na pog another one na tig 100. Kung ato nang suma totalon is sulod sa 2 ngadto sa 3 ka semana
ang isa ka lamok mahimong 10,000 ka lamok, no? Mao nang importante gyud kaayo nga wala ong ginatuan ka ng mga posible nga mga breeding site sa lamok, sir. Especially kaning mga stagnant water nga limpyo. Oo. Okay, so daan yun, importante itong 5S, no? Pagpungkal, search and destroy, secure consultation, secure self-protection. May mga konsep, hindi bang matawag na itong gawasa ka na mga lusyon ng gamiton, pag-umitra na mo. So may mga paagi pa na, no? May ibawat magkaroon mo na pinipagsaog, no? Kalian to, muraog diyan sa mga kabukiran, mga tingke, kay tama mga pagdaw, pero karoon, bawal man. So, saan mga paagi pa karoon siya, no? Gawasan. Yes sir, isa po na sa ato ang drive no sa ato ang Halangdong Mayor, gi-encourage niya ang matag-usa, especially kami po sa City Health Office among gipang-adto ang mga lain-lain mga eskwelahan, especially mga public schools, gi-inform ng mga teachers nga kung mahimo is matag estudyante naa sila kaning gitawag natong insect repellent, no? Kanang lotion nga i-apply sa ato ang skin aron nga mutakboy sa mga lamok, aron sa ingon nga maprotektahan natong kaugalingon, no? Aron dili ta mapaakan. Dayon other measures nga aron makaprotekta sa atong kaugalingon is atong mga bata, no, mga estudyante, instead of pasuoton natong shorts, no, short pants sa eskwelahan is atong pasuoton og long pants. Dayon gi-discourage nato ang kanang mga dark colored nga mga sanina ug mga pants kay mo attract na siya og lamok. Dayon ang City Health Office po no, nagakonduct ta og fogging operation sa mga kabalayan ug mga lugar nga naay mga active cases of dengue nato, no, aron nga mamatay ang mga adult mosquitoes. Pero sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay is gi-encourage pud nako ang mga katawhan na kung maka-afford ka, no, is mupalit tag kaning insect spray, no, kanang spray nato para mamatay ang lamok. Ang uban ana mahal-mahal gyud pero kung ikumpara nato sa masimba ko magka-dengue ta is mas dako gyud natong magasto kumpara sa magprotekta sa atong kagulingon. Okay. Kala sa kining pag-fogging siya, mamatay yun ba ang lamok niya na o ikaw na lang kapukot ang lamok? Yes sir Manny, kanang pag-fogging nato no naanay chemical nga gisagol niya na mahal na siya nga chemical. Yes, mupatay gid na siya og lamok, no? Kanang contrary to the belief of some people, no, nga igo siya mutakboy. Mupatay gid na siya Sir Manny bisan pa mangganig kanang mga taluto nato, mga ulmigas, patay gid na sila. So, unsa na mga nakahimo na mga fogging sa mga eskwelahan? No? Labi na ka mga nagpasipig na mga barangay nga dili mga schools. Nakakaapit ba ang mga schools ng fogging? Yes sir, daghan na tang mga households no, mga naay mga active cases nga napagingan na nato. Dayon Sir Manny is kaning mga eskwelahan nato, some of our schools, especially those nga kanang naay mga active cases ng mga estudyante no, nga nagka-dengue is gipagingan na pud nato na. Dayon ang ato ang kaning City Central School nga nahimutang diri sa Barangay Tinago is nakaagi na pud nag 4 cycles nga fogging. But pasabot kaupat na nato na gipagingan aron nga mamatay gyud thoroughly ang mga adult mosquitoes. Wow. Okay. 300, no? 300 plus na nagpositibo sa dengue. Makapamalaka na din siya. Nagkataas din siya, no? Pinakit tasong sa sagara, no? Sa usang adlaw sa kaso sa dengue. Sa usang. Yes sir, very alarming na kaining gi-mention nato no nga 342 as of March 25 ni nga record nako kay ang naay updated nga record nato katuman nato ang dengue coordinator nga incidentally to sa field no nag-inspection is very alarming na gyud kay kung compare nato siya sa last year is naarata sa same time 144 ra. So sobra kaayo no dako kay ang percentage increase niya dayon considering 7 na kabuk ang namatay. Compared to last year nga wala. Dayon sa atong naobserbahan no nga kanang mag-report ang mga hospitals nato sa mga mag-positive or ma-admit nga dengue cases sa ila is naay usahay na ay 3, na ay 5. Ang pinakadaghan nato last month was I think 11. No sa isa ka adlaw na 11 kabuk na admit.
tungod kay nagpositibo sa dengue. Oh. Sir, kung ba lang siya daily ang pagpapaybalokit gapon sa barangay na itong pangutana gapon kung pila active cases nila no sa mga barangay na mga pinamatay tao no kaya kini sa dengue gapon hindi ba na daily ang inyong paghatag pag-inform sa mga barangay kung kini yung barangay kung taas ng kaso no hindi ba na o sa barangay ang inyong pasa sa information kay magkagad sila sa inyo sa Batang City. Yes sir, kanang ato ang dengue surveillance no is daily gid na siya. Every time nga naay ang atong pamaagi is every time nga naay ma-admit sa hospital and then magka-dengue test positive is i-report dayon na sa mga hospitals diri sa City Health Office. And then kita sa City Health Office is atong i-inform ang atong mga barangays through our nurses or our rural health midwives ug atong mga barangay health workers. No? So, insigidas ana pag-report sa hospital sa tuwa karong adlaw is pagka karong adlaw or pagkaugma sa iyo is ato din nang ilabay ngadto sa atong mga barangay pinagi sa tuang midwife nurses aron nga maadtuan no ang maong balay sa katong nagka-dengue aron makakonduct og search and destroy. And then after that is after sa pag-conduct og search and destroy is ato po nang ipagingan diretso aron nga maputol gid ang pagpanaghan sa dengue nga lamok. Sa dengue, possible ng strain na nakakaroon din sa usabi. Sa dengue, kung ito na education yun, na klase sa dengue. And may ko na din siya na itong mga doctors ito, mga siya, mga pa, sa mga hospitals, nasayon ka, medyo lisod mo ang sa pagpatapan ang sa dengue. Yes sir, sa tuwi pangutan nato sir. Close coordination or mga buwatan sa sigaw sa mismo sa mga hospital kung inalang ka ba rin ang possible ba na train natin mga klase sa mga dengue sa usabi na morning na klase sa dengue nandiyo ito dengue po na po siya yung pinakaiso. Kwan sir, ang atong pamaagi sir aron nga ma-identify nato kung unsa siya nga klase nga strain no sa upat ka strain sa dengue virus is magkuha ta og sample no dugo or serum sa katong nga mao nga patient and then ipadala nato sa RESDRO no dito sa RITM nga laboratory nga maoy mo identify kung unsang klase sa strain ang naa sa usamis karon. Naatay mga gipadala na nga mga samples no apan gahulat pata kung sa mga mga resulta no nga gikan sa RITM. Hindi po basta-basta ang pagkuha nito sa proseso po. Yes sir. Hindi basta-basta. Mm-mm. So, today 5 years old po siya 5 years old na. Asa po ka barangay siya no? Nakapsan sa kinabuhi? Yes sir, kagahapon naay na-report sa tuang opisina no nga bag-ong kaso sa dengue nga namatay which is a 5-year-old girl no nga tiga Proxyside Barangay Tinago. So, ang Tinago ba siya? Nakapirwan na sila sa kaso sa dengue no? Yes sir, sa previous namo nga record no sa City Health Office ang Barangay Tinago ang mahagbong nga isa sa mga pinakadagan nga kaso sa dengue kung di man gani ang top 1. Salamat na niya sa net. Matagkaroon po niya ang atunga kapatan sa field at po sa barangay kung yun sa nila ang sanitation na bina sa 5S. Yes sir, ang ato ang mga midwives na to inubanan sa atong mga DOH nurses no and midwives usab kada adlaw gina sila moadto sa mga barangays mutabang sa pag-search and destroy. Aside pa kini sa mga search and destroy nga gina-conduct sa matag barangay mismo, inubanan sa mga barangay health workers nila. So ang ato lang gid Sir Manny is kuan lang gid unta no, ang pagsugpo magud sa dengue dili gid makaya sa mga barangay officials alone or mga empleyado sa City Health Office, kundi
kinahanglan gyud ang community participation, no? Dapat gyud ang matag isa mo involve gyud, no? Mo appeal gyud sa pag buhat sa mga activities nga nag-involve sa paglikay or pagsugpo sa dengue. Mo nang amo gyud panawagan, no, kanunay sa mga katawan sa Osamis, naa naman gyud ta, no, sa kaning panahon nga nag-declare na tag dengue outbreak is palihog, no, atong tabangan ang pagsugpo sa dengue, manglimpyo ta, mag-search and destroy ta, magprotektar ta sa itong kaugalingon, kay bulahan kung ato ning buhaton, ato ra usab kaugalingon ang atong maprotektaan. Sir, katong sa extension ng 5 years old na sa Tigano, kung saan naman gibuhat sa atong mga sa CCTF, nakapamig pa ta, natapos dito sa Tigano o Goma. Sa pagkakaroon, sir, is giadto na to, no, nag-conduct tag investigation pag yun kung confirm pag yun siyang dengue case, no, and then nagbuhat na punta, no, tuon na punta itong mga kawani sa City Health Office karon, nagbuhat sa search and destroy, no, pangitaon kung asa gid posible nakaitlog tong lamok, o after that is mag-schedule tag fogging. So basin og karong hapon, mag-schedule tag fogging dito aron mapatay ang kanang lamok nga posible nakapaak adtong mao nga bata. Wala po tayo siya sa Tigano area. Purok seaside, sir. Purok seaside ang giingon. So, seaside Tigano. So, maginawang taga, insahod ako, magpagkabala po ng mga katawan siya. Yung importante kayo, kaya hindi mahimong ang mga otoridad naman, nagyon na ang partisipasyon sa mga katawan. Yes, sir. Mao gid ay urge na to nga tanan gyud ta mo appeal aron sa pagprotektar ug pagsugpo sa problema sa dengue sa atong syudad. Sa pagkara sa dengue outbreak, no, may mga ingon na nalaon sa aksyon na pinagkato may mga tao doon siya na huwag yung may paki sa say nahitabo silang silingan baka. Mauna ang isa ka recommendation na mo, sir, no, nga sa mga barangays nga mas maayo gid ta if maka-create sila og kanang gitawag na tug barangay ordinance, no, kabahin sa dengue. Penalizing those nga pananglitan na kay waya-waya sa imong palibot is penaltihan ka, no, na ay sanction nga pagabuhaton ang barangay or ang syudad ba mismo. Oo, sumagit mo daw sa barangay, sa syudad. Yan na. And hindi man ay alang lamang sa tao, alang din sa tanan. Yes, sir. Katawan. Salamat kayo, sir. Pasino na kayo additional information. Tapos ko ipapot, nalabi na panawagan na kayo sa tamang implementasyon sa pagod sa dengue, sa lugar na pagkamahala sa usami, sa pagwata sa CBM, kung sa patay panagay sa ibo. Komunidad din sa kaya sa Usamis. Yes, sir. Daghang kayong salamat, no, sa higayon nga gihatag aron kita maka paabot sa atong advokasya kabahin sa dengue prevention sa mga katawan sa Osamis City. Mao na ang advokasya gyud sa City Health Office, no, under sa atong halangdong mayor nga very supportive gyud kaayo, no, ug concerned gyud kaayo attorney Indy F. Waminal nga giawhag gyud nato nga ang matag usa gyud unta, no, makiglambigit gyud sa kanang ato ang search and destroy. Kay sa 5S nga gi-mention na ganiya nimo Sir Manuel, which is the search and destroy, self-protection measure, seek early consultation, say yes to fogging, and also the sustained hydration, ang pinaka-effective gyud ana nga pamaagi is kanang gitawag gyud natong search and destroy. No, mao na nga atong gi-intensify gyud karon kay ngano man kay kung mag-search and destroy ta, makita nato tanan nga mga posible nga mga maitlugan sa lamok, atong malabay, atong mahipos, atong matakluban is wala na maitlugan ang mga dengue nga lamok. So kung wala na maitlugan ang mga dengue nga lamok is dili na sila managhan. Ug kung dili na sila managhan, gamay na lang ang mapaakan kung naamang gani. Ug wala na magka-dengue. So maoro na siya, no, ang atong awhag. Please, no, mga katawan sa Osamis City, please intensify, makiglambigit ta sa activities nga gibuhat sa atong matag barangay karon, matag purok karon nga giawag sa atong halangdong mayor nga mag-search and destroy all possible breeding sites of mosquitoes. Aron sa ingon, maprotektaan nato ang atong kaugalingon batok sa dengue ug we will win this war against dengue. Thank you, sir. Sir, ang tawag sa kaning lamok na lasting 80 no?
Yes, sir. Actually, duwa na sila kabuk. Aedes aegypti, commonly found in indoor, and Aedes albopictus, which is commonly found outdoor. Ang ulang mo ay ani katong ng putik-putik. May Y- pagkaputik-putik na putik, no? Yes, sir. Ang ulang mo ay aning Yes, sir. Medyo dako siya sa ordinary nga lamok, which is kanang murag brown nga color or black. Ang dengue nga lamok, sir, is kanang Aedes is puntik-puntik siya. Sir, thank you ha. Salamat tayo sa update ay kung yata matagdarang mo niya. Nauma naman po kami yung update no, sa katong barangay nga may mga casos din gano'n nga matungan na po no. Para mapapusap sa DHT na force sa mga gimong nila ng mga lakang siya. Sir, thank you ha. Sir Ben, salamat tayo. Welcome, sir. Thank you, sab, og maayong buntag kanatong tanan. Yes, ato pasalamatan ni si Sir Brexgo, ang this is Surveillance Officer of Health Education and Promotion Officer dinhi sa City Health. So gikan na lang diri sa akong nahimutangan alang sa DXD Radio Kapana, Radyo Sibahan, February 45, Dudong Barcaminto, dan sa Napayan.